Para sa ating headlines, bagong makaanib sa Iglesia ni Cristo sa distrito ng Batangas muling daragdagan matapos ang pagbubautismo na idinao sa lokal ng Taal. Sa ating conversion story, tampok si kapatid na Alejandro Libot-Libot mula sa lokal ng Cebu City, distrito ng Cebu City, Cebu. Mga panauhin ng mga kapatid sa distrito ng British Columbia nagpahayag ng interes na magsuri tungkol sa Iglesia ni Cristo kasunod ng pagdalo sa musical evangelical mission. Ang lahat ng yan dito sa Ibalita ang Pagdiligtas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong. Nagdulot ng ibang inspirasyon sa mga kapatid sa distrito ng La Union ang pagsaksi sa pagtanggap ng bautismo ng mga ipinagmalasakit nilang umanib sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Hershey Obar ang magbabalita. Hinahangad ng bawat kapatid na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa tunay na paglilingkod. Kaya lubos na nakikipagkaisa ang mga kapatid sa lalong pinagting na gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bunga nito ay muling naragdagan ang mga bagong kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Isinagawa ang banal na bautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng Agoo, distrito ng La Union, na pinangasiwa ng kapatid na Jessica Puno, ang tagapangasiwa ng distrito. Itinuro sa mga nagpasyang umanib ang kahalagahan ng pagtanggap ng banal na bautismo at ang katangian na mapagtagumpay sa anumang sitwasyon sa buhay. Kaya labis ang ligaya ni kapatid na Lloyd Balesta nang masapit ng kanyang kapatid ang araw ng banal na bautismo. Bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo at isang may tungkulin, tunay na napakahalaga ng ang atin pong mga gawaing inilunsad ng ating pamamahala sa loob ng iglesia at isa na rito ay ang pagpapalaganap. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sapagkat ang araw na ito ay ang araw ng bautismo ng akin pong kapatid sa laman. Natutunan po kasi natin sa loob ng iglesia na dito po natin makakamtan ang kaligtasan. Kung kaya't lubos po akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at ipinagkaloob po sa akin ang pagkakataong ito na maakay at mabautismoan po ang akin pong nakababatang kapatid. Unang-unang po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil po nabautismoan po ako ngayong araw at pagpapatuloy ko po ang magbabagong buhay. At sabi nga po sa turo na dapat nagle-level up po ang pananampalataya sa Diyos. Iba yung kagalakan ang naramdaman ng mga bagong kaanib dahil nasa loob na sila ng tunay na iglesia at nakatitiyak ng kaligtasan. Mula po rito sa Agoo, La Union, ako po si kapatid na Hershey Obar para sa Iglesia ni Cristo News Network. Karanasang hindi malilimot para sa mga kapatid sa distrito ng Batangas na masaksihan ang pagtanggap ng bautismo ng mga kakilala at mahal sa buhay na ginabayan nila sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Moira Villalon para sa iba pang pangyayari. Sinasampalatayanan ni kapatid na Aileen Aklan na tungkulin niyang ipamahagi ang tunay na pananampalataya. Sa hangarin niya na mas marami ang makaunawa ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia, marami rin sa kanyang mga hinihikayat na magsuri ang nagpasya ng umanib sa Iglesia ni Cristo. Sila ang mga kabilang sa mga tumanggap ng banal na bautismo matapos sumailalim sa proseso ng pag-anib. Sa isang pagkakataon po, nakilala ko po si Ka Vincent sa kapilya po. Siya po ay nagsusuri pa lamang noon. At natanong ko po siya kung siya po ay nadudoktrinahan na. At ang sagot niya po ay hindi pa. Kaya po, akin po siya hinikayat na kung maaari at gusto niya ay makausap po niya ang aming destinado para po makapakinig po siya ng mga doktrina po sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Nang makausap po siya ng aming destinado, yun, nagtuloy-tuloy na po, nagpadala po siya bilang doktrina hanggang sa makarating na po siya ng banal na bautismo ngayong araw na ito. Masayang-masaya po kami sapagkat nakaganap po kami ng isang bahagi ng aming tungkulin sa gawaing pagpapalaganap. Ginanap ang banal na bautismo sa gusaling sambahan ng lokal ng Taal dito sa Distrito Eklesyastiko ng Batangas. Pinangunahan ang banal na okasyon ni kapatid na Pedro Castillo, ang tagapangasiwa ng distrito. Sa pamamagitan ng Biblia, itinuro sa mga dumalo ang kahalagahan ng pagiging kaanib sa iglesia. Ako po ay masaya sapagkat ngayong araw po ay natanggap ko na po ang banal na bautismo. Napakahalaga po ng pagtanggap ng banal na bautismo sa loob ng tunay na iglesia sapagkat ito po ang kahayagan ng lubusang pagbabalik loob sa Panginoon Diyos at pagtanggap ng karapatan sa tunay na paglilingkod sa Kanya at pagmamana ng mga pangako ng Diyos. Ang distrito po ng Batangas ay patuloy po nakaisa ng pamamahala sa lahat ng mga gawaing paglilingkod sa Diyos, lalo na po sa gawaing pagpapalaganap. Nagpapasalamat po kami sa kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat patuloy po ang kanilang paggabay upang ang buong iglesia ay makarating sa kasakdalan. Nananalig ang mga kaanib sa iglesia dito sa distrito ng Batangas na sa kanilang pakikipagkaisa sa pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo, patuloy silang nakapagbibigay ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Taal, Batangas, ako po si kapatid na Moira Villalon para sa Iglesia ni Cristo News Network. Kinikilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na isa sa mga kahayagan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos ang pagpapahintulot niyang muling makapagsagawa ng pagbabautismo. Kabilang ang mga kapatid sa distrito ng Kabangkalan City, Negros Occidental sa mga masaya kasunod ng pagbabautismo na idinaos sa lokal ng Kabangkalan City. Si kapatid na Elaine Talaban ang magbabalita. Dahil sa pagsisikap ng mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng Kabangkalan City, Negros Occidental at ng patuloy na pag-ibig at pagtulong ng Panginoong Diyos, patuloy na nadadagdagan ng mga bagong kaanib sa distritong ito sa isinagawang banal na bautismo. Masaya po dahil po kaanib na po kami ng Iglesia ni Cristo. Lahat po ng itinuro ng Iglesia ni Cristo po ay totohanan lahat dahil po ang kanila pong binabasihan po ay sa Biblia kinukuha yung pong sagot at hindi po sa katang-isip lamang po. Dahil po noon po na nasa ibang reliyon po kami, hindi po namin nararamdaman ang ganito pong pagsamba at ang totoong pagtitiwala sa Ama naming Diyos. Hindi man naging madali, hindi sumuko ang mag-asawa at nanindigan sila upang marating nila ang araw na kanilang bautismo. Marami pong nag-uusig sa amin, tapos sinasabing bakit kayo umanib sa Iglesia ni Cristo? Dahil po para po kami maligtas, yan po ang sagot namin po sa kanila para po kami po ay makarating sa buhay na walang hanggan at magsama-sama po kami ng aking pong pamilya. Salamat po sa kapatid na Eduardo Bimanalo po. Pinangunahan ng kapatid na Amando Barrering Jr., tagapangasiwa ng distrito, ang pagtuturo ng dalisay na ebanghelyo. Itinuro sa kanila na lubos na magbagong buhay at patuloy magbigay lugod at kasiyahan sa Panginoong Diyos. Mga kamag-anak po namin na sana po umanib rin po kayo sa Iglesia ni Cristo para po malalaman nyo rin po ang tunay at totoong pagpananampalataya sa Ama nating Diyos. Mula po sa Kabangkalan City, ako po si kapatid na Elaine Talaban para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa pagbabalik ng ibalita ang pagliligtas, dating aktibong Katoliko na naging protestante at sa huli ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Anong nakakumbinsi kay kapatid na Alejandro Libot-Libot mula sa lokal ng Cebu City, distrito ng Cebu City, Cebu? Ano ang kinalaman ng isa sa mga talata ng Biblia na kanyang narinig na binasa sa Biblia, ang Roma 16:16, sa pagpapasya niyang umanib sa Iglesia ni Cristo?
Alamin mamaya sa ating Conversity Story. Isang musical evangelical mission ang ipinag-anyaya ng mga kapatid sa distrito ng Masbate kaugnay ng kanilang pagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng distrito. Si Kabaret na Roxanne Altarejos sa mga detalye. Sama-sama ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng Masbate sa Magallanes Coliseum sa lungsod ng Masbate kung saan isinagawa ang musical presentation bilang bahagi ng paggunita sa ika-73rd anniversary ng Distrito Eklesyastiko ng Masbate. Sa aktibidad, inawit ng mga piling kapatid ang mga Iglesia ni Cristo original music. Mula sa mga nasa pagsamba ng kabataan, sa mga nasa kapisanang binhi at kadiwa, hanggang sa mga nasa kapisanang buklod, nagbigay sila ng kaaliwan sa mga dumalo sa pamamagitan ng kanilang pagtatanghal. Bilang mag-ama, ito ay nagsisilbing banding din namin at higit sa lahat nagbigay kami ng pagpupuri sa Panginoong Diyos. Nagdulot ng kagalakan sa pamipamilyang Iglesia ni Cristo na dumalo ang aktibidad na ito na pinangunahan ni kapatid na Neftali Panes, tagapangasiwa ng distrito. Buo ang kagalakan ng mga kapatid na nakipagkaisa sa isinagawa pong pagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng distrito ng Masbate. Kahit malayong mga lokal ay nagsikap na makarating. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos at sa paggabay po at pagmamalasakit ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang mga kapatid po sa distritong ito ng Masbate ay nakapamamalagi pong matatag, matibay at matapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos, naiingatan at naipakikipaglaban ang kanilang pananampalataya sapagkat patuloy silang nagagabayan ng mga payo at mga salita ng ating Panginoong Diyos na walang sawang itinuturo sa atin ng pamamahala, lalo po kaming magpapakasigla at patuloy na itataguyod ang pagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Sa mga awiting itinanghal ng mga kapatid, pahayag nila ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoong Diyos dahil sa mahigit 7 dekada ng paggabay sa kanilang distrito. Mula po rito sa Masbate City, ako si kapatid na Roxanne Altarejos para sa Iglesia ni Cristo News Network. Dating aktibong Katoliko na naging Protestante at sa huli ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Anong nakakumbinsi kay kapatid na Alejandro Libot-Libot mula sa lokal ng Cebu City, distrito ng Cebu City, Cebu, na iwan ang dating mga naging paniniwala at yakapin ng tunay na pananampalataya?
Ano ang kinalaman ng isa sa mga talata na kanyang narinig na binasa sa Biblia? Ang Roma 16:16 sa pagpapasya niyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Panoorin po natin ang kanyang conversion story. Si Alejandro Libot-Libot, taga Hipodumo, relihiyon ko sa Salvation Army, Katoliko, Kuan, El Saday, de Saksing Huba, Sabadista, dugay-dugay pasok ko ba Sabadista. Ito kong Salvation Army na dito may gikasal sa Salvation. Nagbiya ko sa Salvation, punta ko doon sa Couple Price. Doon na kuhat ko sa Couple Price. Pupunta ko doon sa Leon nga Bulagin. Kuha ko katungdanan sa kuhan. Di rin ako ng katungdanan sa The Church Latter Day na kuhan ko ang katungdanan nga First Consilor sa Mormon. Punta ko sa human ko sa kuhan sa Consilor. Pupunta ko doon sa temple. Nagsiling ko mga patay. Sa Mormon, o wala ang bishop, ako ang puli nga magwali. Nya, kuwan sa una, sa kuwan pa ko, sa wapa ko'y katungdanan, kuwan ko, abot ko Davao, Cotabato, pag dani og mga tao nga misyonary ko sa una. Ang among kuan jud, ang among salihag basa sa una buko Mormon. Ya diha nga sakwahe nako na nagsige na kog basag Bible, nga nabasa nako ang iglesia. Moto binaliay mi sa among mga pilok sa akong mga sa president sa Mormon na realize na ko ang kuan nga ang tinud-anay nga kuan kung ano man nga wala man mabasa nato ning Iglesia ni Cristo ato man ning gilalbayan. Nagkuan mi nagbinasahay nami sa kuan, nagdebatihay nami isig mga elder. Tiwalag ko dito sa The Church Latter Day Saint. Pupunta ko doon sa babasa ko ng Bible. Nakita ko ang tinudanay nga reliyon. Nabasa na ko diha sa Roma 16:16. Nabasa ko diha nga ang iglesia mo yung tinuod nga reliyon. Layo rang kalahian kay ang ilang Diyos, ang among Diyos dito mo si Jesucristo. Pero gisupak na ko na sila kay si Jesucristo ngano may atong Diyos sa pagluhod niya naghangad siya sa langit, nagsampit siya ama. Amahan ko. Maunang na kuha na ko, na-realize yun ako guna-una sa akong kaisipan nga ano bang si Jesucristo may ilang Diyos. Naghan ako nakakuhan sa una sa di pa ko iglesia mo na kuhan yun ako ang iyang mga kuhan labi na to si Igsoon Eduardo Manalo kay narinig ko ang iyang pagwali nga tinudanay umiyak ko kay sa sakit sa puso ko. Ano ba? Kay diri na ko tiyabaw sa pag-iglesia na ko kay tinud-anay man jud ang iyang pagwali. Tinuod man jud nga
Diha man yun nakita nako nga ang tinud-anay nga Iglesia ni Cristo. Gipangayo nako nga tinud-anay na ba ni Panginoon nga ang akong reliyon puntahan ko. Diyan umiyak ako. Kay narinig nako sa akong pangayo sa matag gabi magampo ko. Maraming masakit ang kuan ko. Sawa pa ko mabutis mo, grabe yun ang na dawat nako nga pagsulay. Kumaon naman tingali ni ang tinud-anay nga reliyon nga Iglesia ni Cristo. Day, mo itong nakikuan ko sa akong asawa. Sa narani mo kay akong asawa, hindi gusto siya mag-iglesia ko. Nga, ako kung ipangayo sa Panginoon nga sa padong na kubutismo nga ipangayo po na ko sa Panginoon nga ikauban ako siya. Pero nakuhaan yun ako sa pag-ampo nga ako nga asawa o akong anak na dayon ako sa iglesia. Nang malipayon kay ko nga nakuhaan ako pamilya. Salamat kay ko dako sa Panginoong Diyos na siya ang nagahatag na kugiya sa akong pagsampaw sa paglabi na sa akong pamilya. Na kuhaan yun ako, ipangayo yun ako sa Panginoon na mulahutay lang unta sila antod sa ilang sinusubok sa antod sa ilang butismo. O rin na akong ipangayo sa Panginoon na kalahutay namin sa diri sa Iglesia ni Cristo. Sa pagbabalik ng ibalitang pagliligtas, ang reaksyon ng mga panohing natipon ng mga kapatid sa distrito ng British Columbia sa Musical Evangelical Mission. Positibo ang ipinadamang reaksyon ng karamihan sa mga panohing natipon ng mga kapatid sa distrito ng Bataan kasunod ng pagdalo sa Evangelical Mission. Si Cabrera Paula Di Maculanga na magbabalita. Ang gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay siyang nagiging daan upang makapakinig ng mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia ang mga taong hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ito din na nagiging daan upang magpasya ang marami at magpatuloy sa pagbabagong buhay. Sobrang nagagalak po. Dahil po, ako naman po yung nangunguna para po makapag-akay ng mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo upang mapakinig po sila ng tunay na aral at mapaglingkod po sa ating Panginoon. Kaya naman, bilang pagmamalasakit ng mga kapatid dito sa Distrito Eklesyastiko ng Bataan, sa kanilang mga kaibigan, pamilya, ganun din sa kanilang mga kakilala na hindi pa kaanib sa iglesia, pagod man sa maghapong paggawa, ay nagsikap ang mga kapatid
na maanyayahan sila sa ganitong pamamahayag ng mga salita ng Diyos na ginawa sa bawat lokal sa nasabing distrito tulad na lamang dito sa lokal ng St. Francis. Kinikilala ng mga kapatid sa nasabing distrito na ang kanilang ginawang pakikipagkaisa sa pamamahayag ng dalisay na ebanghelyo ay kanilang pagsunod sa pamamahala at higit sa lahat, pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos na ipalaganap ang kanyang mga salita. Mula po dito sa lokal ng St. Francis, ako po si kapatid na Paula Janine Di Makulangan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Brethren in the Ecclesiastical District of Australia West exerted their effort to gather their guests in 2 provinces in Papua New Guinea for an evangelical missions in line with the intensive propagation of God's truth even to those living in the remotest villages. Sister Kiza Quinola has further details. 2 provinces of Papua New Guinea in the Ecclesiastical District of Australia West conducted evangelical missions in 2 different locations, the local congregation of Lay City and the group worship service of Wewak. They spread God's truth in the house of worship. Led by ministerial worker Brother Alvin Gale Santos, the invited visitors listened to what the Church of Christ firmly believes. The spreading of God's truth reached even those living in the remotest village areas. I would like to thank you for thank my fellow friend, to invite me to this Church of Christ. Thank you for sharing the word of God. It will continue to move from generations to generations. I would love to introduce that to my friends, my co-workers, my friends at school, my family. I know they'd love that. The church administration truly found ways to help people find the right path to follow. God's good plans for these attendees were very evident in this respect. They thank their beloved executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, for constantly loving and praying for the brethren in this part of the world. Praises and glory to our Lord God the Father. From Papua New Guinea, I am Sister Kiza Quinola for the Iglesia ni Cristo News Network. In the Ecclesiastical District of British Columbia, a huge number of guests expressed their desire to continue learning and understanding the words of God upheld by the Church of Christ after attending a musical evangelical mission. Sister Kathleen Go reports. A marvelous expression of unity and dedication as they unite in the intensive work of sharing the faith. Members of the Church of Christ in British Columbia conducted a musical evangelical mission. Their aim was to intensively share God's words, leading individuals back to the true religion and likewise the true God. We're doing a musical evangelical mission for tonight, and I am one of the choir members from Locala Victoria. But we actually performed earlier, and I was really, I felt privileged to be amongst the performers, and it was really unforgettable experience. The activity that we are holding tonight is what we call a musical evangelical mission. In this activity, it shows the God-given talents of the brethren inside the Church of Christ, the purpose of giving glory and honor to our Almighty God. Despite the distance traveled by other members from far-off local congregations, with unwavering unity, they attended the said activity together with their friends and loved ones. Members and invited guests enjoyed the proclamation of God's words through hymn singing. It is important to share our faith because we are the members of the church, and it is one of our duties to be part of these activities, especially that it is written in the Bible. But it is one of our duties to share our faith. It is very important to share our faith with hymn singing
because this is one of the ways in order for us to praise our Almighty God. And through this activity, we can also show to our fellow men who are not yet members in the church the different activities in the Church of Christ. The impact of these evangelical missions became evident as many visitors expressed their eagerness to know more the teachings of the Church of Christ. A huge number of attendees expressed their genuine desire to continue learning and understanding God's words. Whenever we share our faith, we also strengthen our faith. When we share our belief, it means that we are actually practicing what we believe in. So it is vital for us to share what we believe. As the Church of Christ continues to advocate for the true religion, these evangelical missions stand as a testament to the unwavering commitment of its members to spread the message of God throughout British Columbia. To our beloved Executive Minister, Brother Eduardo B. Manalo, we are very thankful po for your guidance to the Church of Christ, for guiding our faith, for us to remain in our election. Through this activity po, we are being inspired to continue upholding our election in participating in all the activities of the church, and that we will continue to unite ourselves with the church administration in all the endeavors of the Church of Christ. From the District of British Columbia, I am Sister Kathleen Ga for the Iglesia ni Cristo News Network. Mula po sa lahat ng bubuo ng programang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Emmanuel Bandong at muli niyo po kami samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagdiligtas.